Good day everyone, especially to you ma'am. I am Shahaina K. Daumilang, a group reporter number 3. So, ang topic ko po ngayon is all about relative equilibrium of liquids in rotating closed vessels. But before we proceed sa rotating closed vessels, magbibigay lang ako ng konting introduction about rotating vessels. So, as you can see, this is container or cylinder. So, dito sa cylinder na to, so meron tayong liquid sa loob. So, kapag ni-rotate natin itong vessels na to, itong cylinder na to, is magkakakuha tayo ng angular velocity. So, kapag i-relate natin itong rotating vessels in real life, so ang example niya is yung coffee na nasa baso. So, kapag in-stir natin yung coffee na nasa baso, so ganito yung magiging itsura ng ng ating liquid. So, kapag in-stir natin yung coffee na nasa baso, so yung liquid sa gilid is tataas yan siya. And then, yung liquid na nasa gitna is bababa naman yun siya. So, that's why makaka-create siya ng paraboloid. So, itong paraboloid na to, itong edge na to dito is siya yung nagme-measure nung height ng ating paraboloid. So, paano nga ba natin ma-determine yung height ng ating paraboloid? So, ang gagawin natin is magkukonsider tayo ng particle, which is ito na yung ating particle. So, ito yung ating particle. So, since may particle tayo dito, so itong particle na to is meron siyang own weight. And then, sa rotation, since rotation tayo, so based sa physics natin, kapag daw ang yung body ng isang object is gumagalaw, so makaka-create siya ng centrifugal force, which is yung centrifugal force natin, ang direction niya is away dito sa ating center of rotation. And then since may weight yung ating particle, so syempre, may mag-a-act din dito na resultant force. So, ganito yung magiging itsura niya. Makakabuo tayo ng slope, which is ito yung kanyang weight, and then this is the centrifugal force, and then ito yung kanyang resultant force. So, in this slope, makaka-consider tayo dito ng angle, which is ito yung ating theta. So, meron tayo ditong formula for centrifugal force, which is weight times tangential velocity all over acceleration due to gravity times the radius. So, para makuha natin yung value ng ating radius dito is, proceed na tayo dito sa figure. So, di ba ito yung particles? So, makukuha lang natin yung value ng x natin or yung radius natin kapag i-measure natin yung distance ng ating particles sa end ng ating vertex. So, kapag i-measure natin itong particle na to, yung distance ng particle na to hanggang sa vertex ng ating paraboloid, kapag i-measure natin siya in horizontal axis, so makukuha natin yung value ng ating x. So, kapag i-measure naman natin yung distance ng ating particle dito sa end of the vertex ng ating liquid or paraboloid, along vertical axis. So, makukuha naman natin yung y. And then, meron din tayo ditong formula for tangential velocity, which is equals to angular velocity times x squared. So, kailangan natin i-consider itong dalawang formula na to. So, the relation will be tan theta is equals to cf or centrifugal force all over weight. So, kailangan natin itong dalawang force na to or yung formula na to kasi magagamit natin ito siya kapag kukunin natin yung value ng ating angle. So, since meron na tayong value ng centrifugal force, so i-plug in lang natin dito. So, ang magiging result niya is tan theta is equals to yung value ng CF natin na weight times tangential velocity over g times x all over yung denominator natin na weight. So, since may weight tayo sa denominator, then may weight din tayo sa numerator, ika-cancel out na lang natin yan siya. So, matitira lang is tangential velocity all over g times x. So, given naman din yung value ng Vt natin dito or yung tangential velocity natin. So, i-plug in na rin natin dito. So, ang magiging result niya is tan theta is equals to angular velocity times x squared all over g
g times x kasi ito yung ating natirang denominator. So, isubstitute na natin yung value ng squared. Ito magiging angular velocity squared, then x squared. So, since may x tayo dito sa denominator, ika-cancel out na natin yung x dito. So, di ba x squared dito siya? Magiging x squared siya. So, kapag i-cancel out natin yung isa dito, so, ang matitira na lang dito is isang x na lang. So, ganito na yung mangyayari. Tan theta is equals to angular velocity squared times x kasi na-cancel out yung isang x dito, then all over the acceleration due to gravity. So, ito na yung value or formula ng ating tan theta. So, next, proceed naman tayo dito sa figure na to. So, since nakuha na natin yung value ng ating tan theta, so, in this particle, pwede na tayo mag-draw ng tangential line. So, ganito na yung magiging itsura ng figure natin. So, ito na yung ating tangential line kasi nakuha na natin yung formula for tan theta. Then, makaka-create tayo dito ng d sub y all over d sub x. So, yung d sub y and d sub x natin na to, ito-plug in natin dito sa tan theta. So, ito yung magiging result ng ating formula. So, tan theta is equals to dy all over dx is equals to angular velocity squared times x all over g. So, i-arrange lang natin siya. Kunin natin yung dy. So, dy is equals to angular velocity squared times x all over g dx. So, itong formula na to is i-integrate natin to siya rather. I-integrate natin siya. So, ang gagawin natin is kunin natin yung integral ng v sub y is equals to integral nitong angular velocity squared times x all over g dx. So, ang integral nitong integral of d sub y from 0 to height. So, ang ginamit niya dito is yung 0 na nasa end of our vertex ng paraboloid and then yung height ng ating paraboloid. Then, dito naman is from 0 to r. So, ganito yun siya. Yung r, makukuha natin yung r using the distance ng ating particle, sa distance ng ating particle from the vertex of paraboloid, but in x-axis. So, makukuha natin yung ating radius. So, next is, di ba pag in-integrate natin yung d sub y, magiging y na lang siya. And then, pag in-integrate natin yung angular velocity squared times x all over g dx, so ito yung magiging result. Yung w squared magiging w squared over g, and then yung, since may derivative or integral ng d sub x is equals to x, and then may x tayo dito, so x times x is equals to x squared all over 2. So, ito na yung magiging value ng ating y. So, y is equals to angular velocity squared all over g times yung x squared all over 2. So, kapag ang hinahanap naman natin is yung height ng cylinder or yung height ng paraboloid, so, pwede rin natin gamitin yung formula na to, which is yung y natin is papalitan lang natin ng h, and then yung x dito is papalitan lang natin ng radius. So, ganito yung magiging formula niya. So, let's proceed to the rotating closed vessels. So, sa rotating closed vessels, meron tayo ditong partially full and 100% full. Ang ginamit niya na partially full and 100% full is yung liquid na nasa loob ng ating container. But take note, this is closed vessel. So, walang liquid na mai-spill out dito kasi nga closed vessel siya. So, in partially full, meron tayong 3 cases. So, in case 1, meron tayo ditong figure na in case 1, so parang mahina pa lang yung pag-rotate natin ng ating cylinder. So, kung mapapansin nyo, yung shape ng ating paraboloid or yung height ng ating paraboloid is nasa center pa lang siya ng ating cylinder. Nasa center pa lang siya. And then, yung h dito, ang mini-measure niya dyan is yung height ng ating paraboloid from the imaginary liquid hanggang dito sa end of vertex ng ating
paraboloid. And then, yung h sub 1 naman dito, ang mini-measure na dyan is yung height lang ng ating paraboloid. Take note, height lang ng ating paraboloid. So, dito naman sa z, ang mini-measure niya dyan is yung height ng ating air na nasa loob ng ating cylinder. So, for our case 2 naman, dito is medyo mas mabilis na yung rotation ng case 2 compare dito sa case 1. So, yung h natin dito is, ang mini-measure niya is from the, yung height ng ating imaginary liquid hanggang dito sa end of vertex ng ating paraboloid. Since medyo mabilis na yung pag-ikot ng ating cylinder, so yung ating paraboloid is umabot na dito sa bottom ng ating cylinder. So, yung z natin, same din dito. Min-measure niya yung height ng ating air na nasa loob ng container. And then dito naman is yung height ng paraboloid lang. Same din dito. Height ng paraboloid lang yung mini-measure ng h sub 1. So, in case 3, ganito na yung magiging itsura ng ating figure. So, since mabilis na talaga yung pag-rotate ng ating cylinder, so magkakaroon tayo ng imaginary dito na paraboloid. Kasi nga, kumbaga, yung liquid natin sa loob ng container is masyado na siyang mabilis yung rotation niya. So, in case 3, basta tandaan lang natin sa partially full, pag sa case 3 is magkakaroon na tayo ng imaginary na paraboloid dito sa baba ng ating container. So, yung edge natin from the imaginary liquid hanggang dito sa bottom ng ating container. And then yung edge sub 1 din is yung siya yung mag-measure ng height ng ating paraboloid. Since meron tayo ditong imaginary paraboloid, so siya yung magsiserve as our h sub 2. So, i-measure niya dito yung kung ilan ba yung height ng imaginary paraboloid natin. So, sa case 3 yan siya. So, in partially full, meron, so ito yung ating cases. So, meron tayong case 1, case 2, and case 3. So, take note, sa closed vessels natin, so yung volume of air natin is constant yan siya. Meaning, yung volume of air natin before natin i-spin yung container or before natin i-rotate yung ating container is same lang din siya ng result after natin ma-spin or after natin ma-rotate yung ating container. That's why constant siya kasi hindi nagbabago yung volume ng ating air. So, meron tayo ditong formula for case 1 and case 2. So, itong formula na to is derived na siya. So, based dun sa video na napanood ko, itong formula na to is nanggaling siya sa square property of paraboloid. And then, for case 2 naman, meron tayo ditong formula na na-derive na rin. Galing din ito siya sa square property of paraboloid. So, tandaan lang natin itong formula na to. So, next, we have here the rotating closed vessels which is 100% full. So, in 100% full naman, meron tayo ditong dalawang cases. Yung first na case natin is wala siyang pressure at the top, which is yung paraboloid natin dito is nakadikit yung vertex niya sa ating cylinder. And then the second one is meron siyang pressure at the top, which is ito yung nagsisilbing space dito or yung extended height na to. Dito matatagpuan yung pressure ng ating pressure at the top ng ating cylinder. So, in this case, so yung space dito or yung height ng pressure dito, so ito yung magiging formula niya. H is equals to pressure all over gamma. So, don't worry guys, kasi kapag halimbawa dun sa problem natin is may pressure at the top and then without pressure at the top, malalaman din natin yan kasi na-indicate din dun sa question. Given na rin yan dun sa question. Kaya madali rin natin siyang ma-identify. So, meron tayo ditong formulas na kapag ang hinahanap natin is force at against the top, so ito yung magiging formula natin. Yung weight ng imaginary is equals to gamma times volume of imaginary. So, kapag kukunin natin, so yung force against the top, ang equal,
ang formula niya is yung weight ng imaginary. So, yung weight of imaginary natin is equal naman siya sa gamma times volume of imaginary. So, yung volume of imaginary natin, makukuha natin siya by, ang formula is volume of the cylinder, volume nitong cylinder, and then yung volume, ima-minus natin siya sa volume nitong paraboloid. So, yun yung magiging volume of imaginary natin. Imaginary, rather. And then, ito naman yung volume ng ating paraboloid or formula ng volume of paraboloid, which is V is equals to 1/2 pi r squared times h. Then, meron din tayo ditong important conversion for important na kailangan ma-memorize natin for conversion for rotation para mas mapadali natin yung pag-cancel out ng mga units. So, meron tayo ditong 30 revolution then over pi minute is equals to 1 rad per seconds. And then, meron din tayo ditong formula for volume of cylinder, which is pi r squared times y plus h. Since, di ba, pag hinahanap yung problem natin is hinahanap yung force against the top. So, para makuha natin yung value ng ating weight or yung volume of imaginary, so, ima-minus lang natin itong volume of cylinder sa volume of paraboloid para makuha natin kung ano yung value ng ating volume of imaginary. So, to furtherly understand the concept of rotating closed vessels, so proceed tayo sa example problems. So, number 1 is a 1 meter diameter closed cylindrical vessels with vertical axis is 3 meter high is filled with water with a pressure of 290 kilopascal at the top. The wall is 4 mm thick. If the vessels is rotated at 360 rpm, determine the total force against the top. So, ang hinahanap natin dito is yung total force against the top. So, meron tayo ditong figure, which is ito is cylindrical vessels. Yung y natin dito is yan yung magsisilbing height ng ating paraboloid. And then, since rotating vessel siya, so meron tayo ditong angular velocity. So, yung height naman dito is yan yung height ng ating air sa loob ng ating container. So, ang formula ng ating H is equals to pressure over gamma. Then, yung dito naman is, yung 3 meter dito is yan yung height ng ating liquid na nasa loob ng vessels. So, ang diameter ng ating cylindrical vessels is 1 meter. So, mapapansin natin na ito yung na-explain ko kanina, yung sa sa case natin na nasa 100% full. And then, meron siyang pressure at the top. Given natin pala is, meron tayong pressure na 290 kilopascal. Then, yung thickness niya is 4 mm. And then, yung ating angular velocity is 360 revolution per minute. So, kailangan natin to siya i-convert into radian per seconds. So, ang hinahanap natin is yung force against the top. So, di ba ang hinahanap natin is yung force against the top. So, di ba nasabi ko kanina yung formula for force against the top. So, we have here the force against the top is equals to yung weight ng imaginary natin. Imaginary liquid. So, F top is equals to W imaginary is equals to gamma times yung volume ng imaginary liquid natin. So, dun sa imaginary liquid natin, ang ginamit niya dito sa volume of imaginary is yung volume ng ating cylinder, yung volume ng ating cylinder, and then yung volume ng ating paraboloid. So, V imaginary is equals to V cylindrical, V cylinder minus V paraboloid. So, V imaginary is equals to yung sinabi ko sa inyo kanina na formula ng V cylinder natin na pi r squared times y plus yung height and then
yung formula naman ng volume of paraboloid, which is 1/2 times pi r squared times yung y. Ang next na hahanapin natin is kung paano natin isolve itong value ng y plus h. So, ang first na isosolve natin is yung ating height, which is dito na side. So, ang formula ng height of the air is pressure over yung gamma. So, since given naman na yung pressure natin dun sa, since given naman din ang pressure natin dun sa sample, dun sa question, so, ang value ng ating pressure is 290 kilopascal, and then yung value ng ating gamma is 9.81. So, i-calculate lang natin ito. So, lalabas na yung 29.56, which is, ito yung magiging value ng ating height of the air. So, next naman is yung value ng ating y. So, how to solve the value of y? So, di ba nasabi ko kanina kung paano kunin yung value ng y? So, meron tayong formula na w squared times x squared over 2g. So, since dun sa given is ang value ng ating angular velocity is 360 rpm, so, ang gagawin natin dito is i-convert natin siya into radian per second. So, in every 1 revolution, meron tayong 2 pi rad. And then, in every 1 minute, meron tayong 60 seconds. So, makakancel out yung ating revolution dito. Then, pati na rin yung ating minutes. So, matira na lang is, pag i-input natin ito sa calculator, lalabas yung 37.699 rad per seconds. Okay, so, since na-convert na natin yung value ng ating angular velocity, so, ipi-plug na lang natin dun sa formula ng y is equals to angular velocity squared times x squared over 2g. So, ito na yung kanyang, ito na yung lalabas. So, yung value ng ating angular velocity na galing dun sa gi-convert natin na unit, which is rad per seconds. So, ito na siya, 37.699 squared. And then, ang value ng ating x is 0.50. So, ang 0.50 po natin is nakuha natin siya kasi nga yung ating diameter is 1 meter. So, base dun sa formula na discuss ko kanina, so, yung x natin is marireplace natin siya as r or radius. So, ang kalahati ng 1 meter natin is 0.5. So, i-square natin siya kasi nasa formula. And then, yung value ng, then yung 2 times yung value ng ating acceleration due to gravity na 9.81. So, kapag i-input natin ito sa calculator, ang lalabas is 18.11 meter. So, ang next na gagawin natin, since nahanap na natin yung value ng h and y, so, i-plug na lang natin dun sa formula ng ating volume of imaginary, which is pi r squared times y plus h minus 1/2 pi r squared times dy. And then, ito na siya. Diba yung value ng ating radius is 0.50 squared. And then, yung value ng ating y is 18.11. And then, i-plus na natin yung value ng h na 29.56. Then, minus 1/2 pi. Then, yung radius natin na 0.50. Then, yung value ng ating y na 18.11. So, kapag in-input natin ito siya sa calculator, lalabas na yung value ng ating volume of imaginary, which is 30.33 meter. So, ang next na gagawin natin, since nakuha na natin yung value ng ating volume of imaginary, so, ipi-plug na lang natin dito sa formula na F top is equals to W imaginary is equals to gamma times volume of imaginary. So, ang ating gamma, ang value ng ating gamma is 9.81. Then, ang value ng ating volume of imaginary galing dito is 30.33. So, kapag i-multiply natin ito siya, ang lalabas is 297.54 kilonewton. So, ito po yung ating sagot sa number 1. Ito po yung total force natin against the top of the cylinder. So, let's proceed to the example number 2.
a 1 meter diameter closed cylindrical vessels with vertical axis is 3 meter high is filled with water with a pressure of 290 kilopascal at the top. The wall is 4 millimeter thick. If the vessels is rotated at 360 revolution per minute, determine the maximum circumferential stress in MPa. So, same din sila ng question dun sa first, but in this problem, ang hinahanap natin is yung maximum circumferential stress in megapascal. Kung i-recall natin yung topic natin sa strengma, so, yung thin wall pressure vessel, so, doon natin matatalakay yung tinatawag natin na circumferential stress. So, halimbawa, for example, yung container natin, yung cylindrical natin is hahatiin natin sa gitna. So, ito yung kanyang magiging 3D. Result ng kanyang 3D. So, sa cylindrical na to, so, meron tayo ditong height, which is 1 meter. And then, meron din tayong inner diameter. Sa cylinder na to, so, meron tayong forces na mag-a-act, which is tensile force. Dito sa dalawang side ng cylinder na to. And then, yung force naman dito sa gitna is, yan yung force ng ating water. So, meron din tayo ditong thickness ng ating cylinder. And then, base dun sa question, so ang given natin is, ang given natin na y is equals to 18.11. Then, yung height natin is 29.56. And then, meron tayong, given din yung ating stress, which is P times D all over 2T. And then, yung ating thickness na 4 mm. So, ipapakita natin kung paano kuha yung ating formula ng stress. So, kapag mag-summation of force, horizontal tayo. So, since meron tayong dalawang T dito, so, 2T is equals to force. Where yung ating force is equals to stress times area. So, ang lalabas dito sa ating T, so, yan na yung ating circumferential stress, which is 2 times sigma. And then, yung T dito na thickness is, ito yung area na kung saan doon nag-a-act yung ating tensile force. Then, times 1 meter yung height niya. And then, is equals to force. So, ang gagawin natin, yung force natin dito is, i-convert natin into pressure. Ilalabas natin yung ating pressure. So, kapag di ba yung instead na stress, so palitan natin yung pressure. So, formula ng force natin is P times A. So, ito na yung ating pressure. And then, yung value ng ating D, itong D natin is, nakuha natin siya kasi dito nag-i-induce yung ating, kung saan dito nag-i-induce yung ating liquid sa ating cylinder. So, yung diameter times yung height niya na 1 meter. So, divided by both side by 2T, and then makakancel out siya, and then ito na yung magiging kalabasan niya. Yung stress is equals to P times D all over 2T. So, ang next naman na kukunin natin is, yung, since nakuha na natin yung, naipakita ko na sa inyo kung paano nakuha yung formula na to, so, hahanapin natin kung ano nga ba yung value ng ating P, or yung ating pressure, since ang hinahanap sa problem is maximum circumferential stress. So, ang formula ng ating pressure is gamma times height. So, P max or pressure max is equals to gamma times height max. So, P max is equals to, ang gamma natin is 9.81. So, yung height max, maximum height natin is, base dito sa figure is from the height of paraboloid, then yung height ng ating air, and then yung height ng ating vessels, ay yung ating cylinder. So, ito na siya. I-plug in lang natin na 3 plus 29.56 plus 18.11. So, kapag i-input natin ito sa calculator, lalabas na 497.07 kilopascal yung value ng ating pressure, maximum pressure. So, i-input na natin yung nakuha nating value ng ating pressure dito sa formula na to. So, yung maximum stress natin is equals to
pressure times D all over 2T. So, ang ating maximum pressure is equals to ang value ng ating maximum pressure na 497.07 times yung ating diameter na 1 meter. So, all over 2 times yung thickness natin na 4 mm. So, i-convert lang natin yung, since meter yung gamit natin dito, so, i-convert lang natin yung 4 mm into meter. So, in every 1 meter, so, meron tayong 1,000 mm. So, pag i-multiply natin ito siya, so, 1 meter all over 1,000 mm. So, ang magiging value ng ating thickness is 0.004 meter. So, kapag i-input natin ito sa calculator, lalabas na value ng ating maximum stress is 62,133.75 kilopascal. So, since nasa problem natin na ang hinahanap is yung maximum circumferential stress in megapascal, so, ang gagawin natin is, i-divide lang natin ito siya in 1,000. So, makukuha na natin yung maximum value ng ating stress na 62.13 megapascal. So, yan po yung sagot sa ating problem number 2. So, proceed naman tayo sa problem number 3. So, a 1 meter diameter closed cylindrical vessels with vertical axis is 3 meter high is filled with water with a pressure of 290 kilopascal at the top. The wall is 4 millimeters thick. If the vessel is rotated at 360 revolution per minute, determine the force against the wall. So, ang hinahanap natin dito is yung force against the wall. So, ito yung ating cylinder. So, kapag ang ating cylinder, kung mapapansin nyo, itong circle na to is ito yung top view ng ating container or yung top view ng ating cylinder. So, ito namang mga arrow na to ang nagsisilbing force doon sa loob ng ating cylinder. So, kapag hinati natin yung ating cylinder, so, magiging square siya. So, ito na siya. So, yung dito sa center or yung kalahati ng ating square or rectangular is, yan yung tinatawag natin na CG or yung center ng ating cylinder. So, yung distance ng ating cylinder from the dito sa height ng paraboloid hanggang dito sa center ng ating cylinder. So, yan yung magsisilbing value ng ating h bar. Sa rectangular naman natin, so meron tayong area na which is ang value ng ating base is pi times d or diameter. So, ito yung magagamit natin na formula since ang hinahanap natin is force against the wall. So, yung ating gamma, ang ating force is equals to gamma times h bar, which is ito na yung distance ng ating cylinder from the height of the paraboloid. And then, yung area natin na area ng ating rectangular, which is yung value ng ating base na pi times d. So, i-plug in na lang natin yung mga value, which is value ng ating gamma na 9.81, and then yung value ng ating h bar na from the height of the paraboloid, then yung height ng ating air, and then yung kalahati ng ating tree, which is dito kasi nga kalahati niya center ng ating cylinder. So ang kalahati ng ating tree is 1.5. So times pi, which is yung value ng ating area sa rectangular na ang ating diameter is 1 meter times 3. I-multiply natin siya sa height ng ating cylinder. So, ito na siya. Kapag i-input natin sa calculator yung value na to, so, lalabas yung 4,546.11 kilonewton na value ng ating force against the wall. So, for the number 4 example problem,
A closed cylindrical vessels 1 meter in diameter and 1.8 meter high is filled with water to a height of 1.37 meter. The rest is filled with air, the pressure of which 106.87 kilopascal. If the vessel is rotated at 191 revolution per minute about its axis, what is the height of the paraboloid formed? So, base dito sa figure, kung mapapansin nyo, if I'm not mistaken, nasa case 3 siya ng partially full, which is, meron tayong imaginary liquid dito kasi nga mabilis na yung pag-rotate ng ating cylinder. So, given naman din dun sa question yung ating height, yung height ng ating cylinder na 1.8 meter, and then yung value ng ating Z, which is yung height ng ating air dito, and then yung given na rin yung height ng ating liquid na 1.37 meter, and then yung value ng ating yung height naman ng imaginary liquid na lumampas dito is yan yung magsiserve as y sub 1 natin. So, since ang hinahanap natin is height of the paraboloid, so ang magagamit natin na formula is y is equals to angular velocity squared times radius squared all over 2g. So, ipa-plug in lang natin yung mga value na nakuha natin since given naman din sila. So, itong 20.001 natin, so, gi-convert natin yan siya kasi ang value ng ating angular velocity is 191 revolution per minute. So, i-convert natin siya into radian per second. So, 191 revolution per minute times in every 1 revolution, meron tayong 2 pi rad. Then, in every 1 minute naman, meron tayong 60 seconds. So, kapag in-input natin ito sa calculator, lalabas yung ating 20.00147 rad per second. So, ito na yung ipa-plug in natin dun sa ating formula para mas madali yung ating pag-cancel ng mga units. So, ang value ng ating angular velocity is 20.001 squared, and then yung ating radius is 0.5. Since yung nakalimutan ko isulat na ang diameter pala nitong cylinder natin is 1 meter. So, since diameter, so half lang yung kukunin natin, which is yun yung magiging radius natin na 0.5, then squared all over 2 times yung value ng ating acceleration due to gravity na 9.81. So, i-input lang natin ito sa calculator, then lalabas na yung ating height of the paraboloid, which is 5.1 meter. So, ito yung sagot sa ating problem number 4. Okay, so next, let's proceed sa number 5, sa example number 5. So, a closed cylindrical vessels 1 meter in diameter and 1.8 meter high is filled with water to a height of 1.37 meter. The rest is filled with air, the pressure of which 106.87 kilopascal. If the vessel is rotated at 191 revolution per minute about its axis, determine the maximum pressure in kilopascal at the base of the cylinder. So, same question lang siya, same question din siya dun sa problem number 4, pero magkaiba lang sila kung ano yung hinahanap sa problem. So, in this problem, ang hinahanap dito is maximum pressure ng ating, ng base ng ating cylinder. So, as you can see, dito sa figure na to, so, given naman din yung ating, yung value ng ating height ng ating liquid, ay height ng ating cylinder na 1.8, and then, nasolve na rin natin kanina yung value ng ating height from the height of the paraboloid na 5.1 meter. And then, itong 0.43, ito yung value ng ating, yan yung value ng height ng ating air. And then, yung 1.37 naman, yan yung value ng height ng ating liquid na nasa loob ng cylinder. So, if I'm not mistaken, itong figure na to is belong siya sa partially full na case 3.
So, proceed na tayo sa kanyang solution. So, ang magagamit natin na formula dito is, since hahanapin muna natin yung value ng ating y sub 1. So, ito yung formula na magagamit natin, yung d all over h times y minus h squared all over 2d. So, huwag kayong malilito ha, base dun sa binigay ko na figure. So, kasi yung d dito na ginamin niya is yan yung height ng ating air na nasa loob ng cylinder. And then, ang value ng ating d dito is yung 0.43, which is yan yung height ng air na nasa loob ng ating cylinder, which is 0.43. And then, yung value ng ating h is 1.8, yung height ng ating cylinder. And then, times yung value ng ating y na 5.1 minus yung value ng ating h, squared lang natin siya, yung 1.8 squared all over 2 times yung ating d, which is height ng ating air na 0.43. So, kapag gi-input natin to sa calculator, lalabas na yung value ng ating y sub 1 na 0.31 meter. So, ito na yung value ng ating y sub 1. And then, since ang hinahanap sa problem is yung maximum pressure at the base, so, ang magagamit natin na formula is formula ng pressure. So, i-substitute lang natin siya. So, sa problem is given yung ating yung pressure ng ating air, which is 106.87 kilopascal. So, i-substitute lang natin siya dun sa formula. So, 106.87 plus yung value ng ating gamma na 9.81, and then yung height ng ating paraboloid na 5.1, ima-minus natin siya dun sa height no imaginary na paraboloid, dun sa lumampas na na liquid sa ating cylinder. I mean, dun sa imaginary liquid na lumabas sa ating cylinder. So, kapag in-input natin to sa calculator, ang magiging result niya is 153.78 kilopascal. So, ito na yung ating maximum pressure at the base. Ito na siya. So, yun yung sagot sa ating problem number 5.